itong NHA na makabago na mas malaki ang kapital. Kasi dadagdagan natin, dati ang kapital niya 5 billion. Sana maging 10 billion para lahat mabigyan ng bahay. Kasabay ng pagdiriwang ng National Shelter Month nitong nagdaang buwan ng Oktubre, inilunsad ng House Committee on Housing and Urban Development katuwang ang key housing agencies sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development ang 4 na araw na housing caravan, Asensong Ramdam sa lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Committee Chairperson Honorable Florida P. Robes. Kabalikat niya sa programang ito ang kanyang counterpart sa Senado na si Senator Amy Marcos. Sa lahat po ng polisiya na ginagawa po sa Kongreso sa mababang kapulungan, dapat po may ka-counterpart ka sa mataas na kapulungan. Dahil hindi po magiging sadyang batas ang isang measure o isang bill kung wala po akong kapartner. So Senator Amy Marcos po ay napakalaki po ng kanyang role para po magampanan pa ang iba pong mga blessing mula po sa ating gobyerno. Ang bawat araw, pinangunahan ng iba't ibang mga key housing agencies. How we adapt and how we embrace change so that it will become positive change. At sa umagang ito, natitipon tayo to be ready for positive change by fully embracing yung ating flagship program ng Administrasyong PBBM. Sa pagbubukas pa lang ng caravan nitong November 4, napuno na ang City Convention Center ng mga kinatawan mula sa iba't ibang mga sektor sa lungsod ng San Jose del Monte. Ang Department of Human Settlements and Urban Development nagbigay ng mga update sa mga kasalukuyang paggawain ng tanggapan at ng 4PH projects sa lungsod. Ngayon pong araw na to ay opening po lamang ng housing caravan. So, bawat araw po ay may isang housing agency na mamumuno everyday po. Ramdam na ramdam po ni SHAPSI na ang local government po talaga hindi nila pinababayaan yung kanilang mga community association. So, nagpapasalamat po ako sa local government ng San Jose sa suportang ibinibigay nyo sa lahat ng mga associations dito sa San Jose del Monte. Sa programa, nilagdaan din ang Memorandum of Agreement ceremonial signing sa pagitan ng Pamahalaang Lungsod, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund at Department of Human Settlements and Urban Development para sa itatayong Aleja Residence 4PH project sa Barangay Minuyan proper. Alejandro Residences is designed to provide affordable housing to 22,000 local residents and expanded to 32,000. Sa pamamagitan ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino, sinusuportahan natin ang pananaw ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan at gawing abot kaya ang dekalidad ng mga tahanan para sa mas maraming Pilipino. Aleja Residences San Jose del Monte isn't just about housing. It is part of a transformative vision to build a thriving, self-sustaining community, a city within a city that will support the growth of San Jose del Monte and the province of Bulacan. Makasaysayan ding maituturing ang programa dahil ayon sa NHA, dito sa lungsod ng San Jose del Monte inilunsad ang unang proyekto ng kanilang tanggapan. At alam niyo po ba na ang pinaka-unang proyekto po ng NHA, 49 years ago na rin po, ay matatagpuan po dito sa San Jose del Monte, ang Sapang Palay Resettlement Project. Ngunit ito po rin po ang unang-una sa lalawigan ng Bulacan at ng entire Region 3. Sa ikalawang araw naman ng housing caravan sa pangunguna ng Home Development Fund o Pag-ibig Fund, isinagawa ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pag-ibig at CSGDM Government Employees Association o CJEA na posibleng makapagbigay ng aabot sa 45% discount sa mga bibilhing acquired assets sa Pag-ibig sa ilalim ng negotiated sales. Kahapon isinagawa namin ang formal na paglagda sa isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng
ng City Government Employees Association na kung saan ay meron itong halos 800 miyembro. Sa panig naman ng Pag-ibig, well, ang Pag-ibig, una kami nagpapasalamat dahil napakaganda ng kanilang programang ito dahil nakasaad o nakapaloob sa nasabing Memorandum of Understanding na ito ay makakatulong sa lahat ng miyembro ng City Government Employees Association na kung saan sila ay makakapag-avail ng mas murang pabahay, no? Dahil isa sa programa ng ating pamahalang nasyonal sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang Pilipino na naninirahan sa sarili niyang bansa, na walang may sariling tahanan. Kasama si Senate Committee Chair on Urban Planning, Housing and Resettlement Senator Amy Marcos at si Congresswoman Florida P. Robes sa pangunguna ng Social Housing Finance Corporation na ibigay na rin sa 68 na karagdagang pamilya ang titulo ng kanilang lupa sa ilalim ng Community Mortgage Program at 148 na Certificate of Award naman sa mga benepisyaryo sa ikatlong araw ng Housing Caravan. Isa sa mga nakatanggap na ng titulo si Oliver na 7 years na mas maagang natapos ang pagbabayad dahil sa mababang presyo ng nakuhang lupa. Hindi ko ini-expect na makakakuha po ako ng ganito kamurang ng property na every month 260 lang. Nakakatulog po ako ng maganda kasi alam ko sa ngayon ay hawak na akong titulo. Isa rin sa mga nabigyan ng pabahay ang dating nakatira sa danger area na si Valentina. Sobrang saya po namin kasi ngayon lang to nangyari sa amin. Na mayroon na talaga kaming pangalan na tapos yung building tsaka pangalan ng asawa ko. Yun, kaya excited kami na mag-attend dito kasi siyempre awarding. Ang kailangan kasi yung nasa water waste ang hinahanap ng i-relocate ng tirahan. Kaya kami nakuha. Tapos nung nabuo na yung na magkaroon kami, parang binalidit kami ng LGU sa mga tabing ilog. Kaya kami yung original talaga. Yung mga original na katanggap ng certificate, yung nasa waterways talaga. Kunti lang yung original na nakapasok kasi yung iba hindi naman sila tumuloy kasi yung iba hindi naniwala sa pabahay na to. Ngayon, nakita nila, mayroon na kaming ganito. Kaya sobrang saya. Tama yung lugar na napili kasi hindi na kami mamalingki hindi na kami mamasahe. Lahat, nanoon, malapit sa lahat. Malapit sa mga simbahan o mga mall, malapit. Kaya yun yung napakaganda. At sa huling araw ng caravan, pinangunahan ni NHA General Manager Joe Bentay at Congresswoman Robes ang distribution ng 95 Transfer Certificate of Titles at 101 na Certificate Lot Awards sa mga fully paid na awardees. Nagpapasalamat tayo sa LGU ng San Jose del Monte sa pumuno ni Mayor Art Robes at ng Ate Rida Robes sa kanilang dedikasyon mapaunlad ang bawat pamilyang San Jose. Bilang pangkunay po dito, isasagawa po natin ngayong araw ang ceremonial awarding of Certificate of Lot Award sa mga pamilyang benepisyaryo ng pabahay. Gayun din po ay magbibigay po tayo ng Transfer Certificate of Title sa mga fully paid awardee beneficiaries. Ito po ay mga titulo ng mga pabahay. Sa kabuuan, aabot sa 3,000 na benepisyaryo ang naserbisyohan ng 4 na araw na housing caravan, asensong ramdam sa lungsod ng San Jose del Monte na nagsiguro sa maayos na serbisyo sa mga nangangailangan ng pabahay sa lungsod ng San Jose del Monte. Senado, Kongreso, key housing agencies at pamahalaang lungsod. Sa pagtutulungan ng bawat tanggapan, ang bawat Pilipino ay mabibigyan ng maayos na tahanan. Kasama si Jeff Andrade para sa Balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.